Amen. Hallelujah. Tingnan mo ang mukha ng katabi mo. Tingnan mo lang, titigan mo siya. Tingnan mo, malakas siya. Huwag mo nang itanong ang edad dahil bumabata ang mukha ay maaliwalas. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Hindi halatang malaki ang problema mo. At laging tandaan po natin, ang ating pag-unlad ay sa pagdaan sa problema. Amen? Sa sandaling ikay mangarap, doon po ang umpisa ng labanan. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Salamat at nakita kitang muli. Amen. Hallelujah. Kung ikaw ay inuubo, ako'y dumaraan din sa ubo pero tuloy ako sa pangangaral. Kaya nawawala yung ubo. Pag inakap mo ang ubo, ay mananatili kang ubo ng ubo. Pero pag sa pag-ubo mo, ikaw ay patuloy sa paglilingkod, mahihiya yung ubo at lilipat sa kapaligiran. At yun po ay salita ng Diyos. Amen. At huwag mong kalilimutan, iaalis ng Diyos ang mga salot sa paligid ng mga taga-biyaya ng Diyos. Amen? Kaya nga kanina habang malakas ang ulan at maaga naman akong natulog, 1:00 pasado na dahil galing kami sa Quezon dahil namatay ang kapatid ni Mami Alita. At gayon man ay tuloy pa rin ang paglilingkod. Kaya nga po, laging unawain mong mabuti, mapalad yung mga nauna sa atin. Wala na silang bayarin. Amen? Kaya nga sabi ko, Panginoon, this is your day, Sunday. Pwede po ba napasikatin mo ang sun? Dahil Sunday. Hindi man nagpakita yung araw, pero laging tandaan mo ang Panginoon ang ating araw. Amen po ba? That God, our Lord, is for us, Sun. S-U-N. Eh dahil narito ka, yan ay isang patunay at katibayan na ikaw ay maalab sa Diyos. Hindi mo lang alam, pero yung presensya mo physically ay katibayan na may alab ka sa Diyos. Amen? Awitin nga natin yung paborito kong awitin. Ano po yun? Panginoon, minamahal kita. Dahil pag hindi mo minamahal ang Panginoon, ay wala kang kaibigan. Magsasarili ka. At pag nagsarili ka, ay hindi ka uunlad. Pagkasama mo ang Panginoon, God will load you with blessings. Amen? Hallelujah. Sige po, awitin natin. Kahit hindi pa totoo, basta awitin mo at siya'y magiging totoo. Minamahal kita, paglilingkuran ka, habang nabubuhay. Dumagsaman ang mga pagsubok, alam kong si Kalyo sana'y susubaybay. Kaya't ako ay susunod sa iyo upang ipahayag
ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoon Jesus. Tanong na malakas. Ikaw ba'y mapagkakatiwalaan ng Diyos ng kanyang kayamanan? Parang walang boses sa harap. Alam mo, yung iba hinahanap ang kayamanan, wag po. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng kayamanan at pag iyong inasikaso yung yamang ipagkakatiwala sa iyo, lalo kang daragdagan pa. Amen? Titibay ka kahit ano ang edad mo. Biyernes, revival night, and then overnight. Tapos Sabado, kami ay nasa Quezon, at ngayon, Sunday, nagliliwanag pa rin. Amen? Dahil ang nagtitiwala sa Diyos ay lalakas at hindi manghihina. Ang personal na kilala ang Diyos ay magiging matibay at matatag at hindi mapapagod. Tingnan muli ang iyong katabi, pag ikay napapagod, ibig sabihin, hindi mo alam kung sino ka. At pag ikaw ay maalab sa Diyos, ano roon dadagsa bago ang pagpapala, pagsubok at problema muna. Ay iba gusto agad ay pagpapala, pag dumaan ng pag-uusig, ayaw na. Hindi na raw yata siya mahal ng Diyos. Tiwala sa iyo ang Diyos, kaya inuusig ka. Kung matututunan lang ito ng bawat Kristiyano, ay magiging kang masigla anuman ang edad mo. Amen po ba? Kaya nga, papatungan ko kayo ng kamay. Pero yung ayaw magpapatong, pwedeng umupo ka lang dyan. At aking isasagawa ang utos ng banal na Espiritu. Dahil kaya kayo narito, dahil kayo ay sumusunod sa Diyos. Amen? At ang sabi ng banal na kasulatan, sang-ayon sa nasusulat, dahil kayo ay sumusunod sa Diyos, saan man kayo pumaroon, kayo ay pagpapalain. Amen? At bakit tayo pagpapalain ang mga taga-biyaya ng Diyos? Para ang mga di kumikilala sa Diyos ay magkaroon ng takot sa Diyos. Kaya papatungan ko kayo ng kamay at ang ating pagkakasunduan ay yung isa sa pangako, ang mahawakan ng iyong kamay ay pagpapalain ng Diyos. Amen? Habang inaawit natin, Panginoon, so isa-isa, dahan-dahan, papatungan ko kayo ng kamay sa ulo, tatapikin ko ang dalawang palad ninyo. Amen? Maliwanag po ba? At ang laging inaasikaso ko, wag akong maging hadlang sa pagpapala ng mga taga-biyaya ng Diyos. Yun ang panalangin ni David, na ako po ay wag maging hadlang sa pagpapala ng aking mga pinamumunuan. Kaya idalangin ninyo ako para ang daloy ng pagpapala sa inyo ay walang katapusan at ang iyong buong pamilya ay aapaw, siksik, liglig, pikpik na pagpapala. Amen? At makikita mong abala sa iyo ang Diyos dahil may nang-uusig na sa iyo. Ibig sabihin, nakikita sa iyo ang Panginoong Jesus. Amen? Sa sandaling ikay magkaroon ng pangarap, ang pangarap mo ay kayang-kaya mo. Pero ang pangarap ng Diyos, imposibleng magawa ko. At dahil imposible, ang Diyos ang kasama ko. Amen? Kaya nga po, halina kayo habang inaawit ang awitin. Hawakan sandali ang microphone. Ako'y bababa. Amen? Sige. Ang pagpapala ng banal na Espiritu ay sumainyo at ang mga palad ninyo ay makapangyarihan na bawat mahawakan, ito ay
magtatagumpay. Amen. Next. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumaiyo at ang mahawakan ng mga palad mo ay magtatagumpay. Next. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong palad ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo, ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay.
Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. At ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo, ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay mo ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at mahawakan ng kamay mo ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at mahawakan ng kayong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumasayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay.
Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang bawat mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo, ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumayo at ang mahawakan ng iyong kamay ay magtatagumpay. Magtatagumpay. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin mo sa malakas mong tinig, sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, lahat tayo itinalaga para gamitin ang kayamanan ng Diyos. Para sa kanyang kaluwalhatian. Sabihin mo, I am ordained super rich in Christ. Ulitin ulit kung narinig mo, hindi na ako mangunguna. Ano yung sinabi ko na inyong dapat sabihin yung huli? Amen. At makikita mo na kahit ano ang edad mo, makikita nila ang Diyos sa iyo. Amen. Nais kong ika'y maranasan. Awitin natin yung inawit kanina. Pag-ilos ko aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan, tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, biglang puso ko'y ikaw lamang. Lahat na yun, bukas at kailanman ko'y ialay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong lakas ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Kung ikaw ay mapunahin, ang bagyo ay dumarating pag Biyernes hanggang Linggo. Bakit po kaya? At ang manatiling tapat hanggang wakas
ang siyang maliligtas. Kaya habang lumalakas ang bagyo, kailangan narito ka na. Sapagkat ito ay kanlungan at narito lagi ang presensya ng Diyos. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos ay napakabuti sa atin. So pagpalain po ng Diyos ang bawat isa. God bless. Hallelujah. Magsiupo po ang lahat. Ang Diyos po ay napakabuti. Tayo po ay manalangin, O Diyos, aming Ama, napakabuti mo dahil kami nilikha mo para iyong ibigin. Kami ginawa mo para laging pagpalain. Kaya hiling ko't dalangin, matuto ang bawat isa at katulad ng mga awit, ipadala mo ang kasaganaan sa amin. At dahil napagpasyahan namin, kaya kami ay tuloy-tuloy na dumadalo sa gawain, napagpasyahan namin ang buhay ng pagpapala. Kaya tuloy-tuloy, iibigin ka namin at susundin ang iyong tinig at aakapin ka namin ng mahigpit dahil ikaw ang aming buhay at ikaw ang haba ng aming mga araw. Lahat ito ay sa pangalan ni Jesus. Ang Diyos po ay napakabuti. Huwag po nating kalilimutan yan. At kailangang naunawaan mo ang napakahalagang katotohanan tungkol sa awa ng Diyos. At pag ikay nabubuhay sa awa ng Diyos, magiging kang maawain. Kaya nga po ating unawaing mabuti. Bago ang mensahe, nais ko lamang na tignan habang kami naglalakbay papuntang Quezon, lahat ng first verse ng lahat ng Salmo hanggang Psalms 140 ay aking binasa habang kami ay naglalakbay at napakaginhawa ng katotohanan kapag ikaw ay maalab sa salita ng Diyos. At bago yung mensahe, 2 talata ang ating tutukuyin doon, pero sa Psalms 112 verse 1. Ito po ay pambungad na katotohanan para lahat ng mga anak ng Diyos, usigin man ay hindi mababawasan ng pagpapala. Dahil lalo tayong magiging maunlad habang tayo ay nagpapatuloy. Ano po ang sabi sa verse 1? Ano ang sabi rito? Praise ye the Lord, blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in His commandments. Ano po ang sabi dito? Purihin ang Panginoon, pinagpala ang tao na may banal na takot sa Panginoon. May kadugtong po yun. Na maligayang maligaya, pambihira ang kanyang kaligayahan sa mga utos niya. Kaya kailangan ikay mahilig magbasa ng Biblia. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Kailangang nakatuon tayo dahil tayo'y nakatakda na gagawin natin ang gawain once or twice a year sa malaking Coliseum. Hindi kayo makapaniwala pero pinaniniwalaan ko ang prophecy. Nabubuhay ako sa prophetic message ng Diyos. Amen? At wala mang maniwala, ang mahalaga, ako'y naniniwala dahil ako ang nakarinig. Amen po ba? Kaya nga po ating unawaing mabuti, kapag ikaw ay may takot sa Panginoon, ikay pinagpala. At yung takot sa Panginoon ay nagbibigay ng dakilang kaligayahan sa mga utos ng Diyos. Kailangan ini-enjoy mo ang mga utos ng Diyos. Amen? At ano ang mangyayari sa iyo? Hindi ko pwede itong ituro kung hindi ito nangyayari sa amin. Ano ang sabi sa verse 2? His seed, his children, shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. So dito makikita po natin ang kanyang binhi o ang kanyang mga anak ay magiging makapangyarihan sa lupa
sapagkat ang lahi ng matuwid ay laging pagpapalain. At dito makikita po natin ang isang katibayan na tayo ay may banal na takot at pambihira ang ating kaligayahan sa mga utos ng Diyos. Ito, ang unang pagpapala, mga anak mo ay magiging makapangyarihan sa ibabaw ng lupa. At ang ikalawang pagpapala, magkakaroon ka ng kayamanan sa iyong bahay. Verse 3. Ano ang sabi? Wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. At dito makikita po natin paano darating ang yaman at kayamanan sa iyong bahay. By righteousness. And what is righteousness? You keep on believing on God. Amen? So ngayon, tingnan mo uli ang iyong katabi. Huwag mo nang itanong kung ano ang edad niya. Tingnan mo na lang ako at huwag mo na rin itanong kung ano ang edad ko. Kayo'y madaling mapagod. Bakit? Ang pagkapagod po'y sa isipan, hindi sa katawan. Kaya sabi, bulayin uli natin, Psalms 127 verse 1. Ano po ang sabi doon? Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, sila ay nagpapagal ng walang kabuluhan na nagtatayo nito. Maliban, dalawang ulit na ginamit ang except. Malibang ang Panginoon ang magbantay sa lungsod ng binyan, ang mga nagbabantay ay sila ay walang kabuluhan ng pagbabantay at nakakapasok pa rin ng droga. At ano po ang sabi sa verse 2? Makinig kang mabuti. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, or so he giveth his beloved sleep. So, walang kabuluhan sa iyo ang gumising ng maaga. Umupo ng hanggang gabing nag-o-overtime. At kakainin mo lamang ay tinapay ng kalungkutan, sapagkat ang mga iniibig ng Diyos, pinatutulog niya ng mahimbing. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. At sa pagtulog, kakausapin ka roon ng Diyos. Nakukuha niyo po. At makikita po natin, habang binubulay ko ito, habang kami naglalakbay, ang sabi ko, ito kaya isi-share ko sa kanila. Nangyayari sa buhay namin. Ano ang sabi sa verse 3? Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. So dito makikita po namin, ako'y nakakatulog ng mahimbing dahil ang mga anak namin ang abala sa gawain. Nakukuha niyo po. Kaya mula pa noong 1987, tuloy-tuloy ang biyaya ng Diyos dahil doon sa tatlong magkakapatid. Dahil sinabi ng Diyos, italaga mo ang iyong tatlong anak, bagamat kinuhanan niya ng maaga si Pastor Kenneth, pero tuloy-tuloy pa rin na ang mga anak namin ang siyang nangangasiwat na mamahala at kayo ay mga anak na rin namin. You are our spiritual children. At makikita mo, ikaw rin ay uunlad. At pag pumasyal sa iyo ang mga kapatiran, makikita nila na maginhawa ka kahit sa simula ay kapos ka. Pag ikaw ay nakitang maginhawa kahit kapos ka, darating ang araw, ikay aapaw sa pagpapala. Amen po ba? At ikaw ay magiging maginhawa ang buhay hanggang sa pagtanda. Tingnan mo ulit kung sino ang pinakamatanda sa atin. Tingnan mo sa likuran, baka may mas matanda sa akin. At dito makikita po natin, may malaking ginagawa ang Diyos at sa ilang ang nakapasok sa lupang pangako, yung mga 20 years old pababa. Pero sa bagong tipan, ang matatanda ay nakakapasok sa pinagpalang kalagayan. Tingnan mo ulit ang iyong katabi para makita ng mga bata ang kaibang pagpapala ng matanda. Amen? So, ang sabi ni David, I will not die until I show the greatness of God to the young people of this world. I will not die until they see the power of God through me.
Habang tayo'y tumatanda, makikita nila ang kapangyarihan ng Diyos dahil tayo ay walang maintenance medicine. Ang nagme-maintain sa atin ay Diyos. Amen? Ang nagtutustos sa atin ay Diyos at dapat magsanay ka na ang nagtutustos sa iyan Diyos at ikay titibay at tatatag at dadami ang iyong lahi. Kaya habang tulog si Abraham, ang sabi ng Diyos, Abraham, hindi sa iyong alipin ang magpapatuloy ng tipan ko. Tumingin ka sa langit, natutulog siya, at bilangin mo ang mga bituin. At ganyan karami ang lahing darating sa iyo. 1992 sa Matuod Beach, sa Lian, Batangas, habang ako'y umiiyak na nakadapa sa beach, napakadilim, at dahil kami ay nagpupuri sa Diyos ng may pag-iyak, tumingala ako at ang sabi ng Diyos, yang dakot mong buhangin sa dalawang palad mo, ganyang karami ang mga kaluluwang padaraanin ko sa iyo. Amen? Basta boses ng Diyos, pinaniniwalaan ko. Sapagkat ang tao hindi maniniwala sa aking sasabihin, ngunit ang mahalaga, ako ang naniwala sa sinabi ng Diyos. Kaya nga po ating unawaing mabuti, ang iyong mga anak ang kikilos at gagawa para hindi ka mapagod. Kaya yung tatlong magkakapatid na anak namin, sila sa simula, ay maliit lang naman ang ministeryo ng Panginoon. Tatlong international television, sila ang kumukuha ng TV production. International po yun. At isang local. At nadagdagan pa ng tatlong local. At tuloy-tuloy. At bakit nagpapatuloy yun? Dahil may gantimpala kami at ito ay ang aming mga anak. Tingnan mo ang iyong katabi, ang anak mo ang iyong gantimpala. Ang anak mo ang iyong mana. Amen? Anong sabi? The fruit of the womb is his reward. Ang iyong anak ang iyong gantimpala. Kaya wag mo sasabihin, ba't masama ang ugali mo? Ay mana sa'yo. Amen? Pero gumanda ang ugali mo, kaya tsak nagaganda ang ugali ng iyong mga anak. Amen? Amen. Wag mo nang hatulan, basta sabihin mo, anak, katulad na katulad kita. Kaya ang sabi nung tatlo, kanina po kami nagmana, ay di, sino bang pagmamanahan ninyo? Eh di ako. Amen? Kung hindi masama ang ugali ko, hindi sila sasama ang ugali. At nung aminin ko na ako ang siyang pinanggagalingan ng masama ang ugali, sila'y natuto. Ano sila'y pinainom ng kanyang mga pinsan, ang sabi nung dalawa dahil maliit pa yung bunso, ang sabi ay kami po ay hindi pwedeng uminom. Bakit? Ang daddy ninyo, lasenggo. Ang sabi niya, totoo po yun. Pero ngayon po ay hindi na. Siya po ay nabago na. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Sabihin mo sa iyong sarili, ako ay nabago na. Sa 128 verse 1. Psalms 128 verse 1. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Pinagpala ang bawat isa na may takot sa Panginoon na nabubuhay sa mga daan ng Diyos. At ano ang mangyayari? Sa verse 2. For thou shalt eat the labor of thine hands, yung pagpapatong ng kamay ko sa inyong palad. Happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Magiging kang maligaya at magiging mabuti ang lahat sa iyong buhay. Ano yung mga kabutihan? Verse 3. Thy wife, ang iyong asawang si Alita, will be as a fruitful vine by the sides of thine house. Ano po ang ibig sabihin? Laging tandaan mo, ang pagpapala mo, lalaking asawa, ay ang iyong asawang babae. Nasa Proverbs na ang pamanang mga lupain at salapi ay pamana ng magulang. Ngunit ang isang mabuting may bahay ay pamana ng Diyos. Kaya ang pinakamagandang pamana sa atin ay ang ating asawa
At ang sabi ng Ephesians 5, mahalin mo ang iyong asawa dahil siya ay sarili mong katawan. Kaya pag naghihina si Mami Alita, sabi ko, Panginoon, katawan ko rin siya, kaya igawad mo ang kalakasan. At siya po'y tumitibay at siya'y lumalakas at bata pa rin siya. Amen. Thy wife shall be as fruitful vine by the sides of thine house, thy children like olive plants round about thy table. Ano po ang ibig sabihin? Yun pong olive plants ay anointed of God. Habang kayo ay kumakain sa hapag. Napakaginhawa po ng katotohanan. At ano ang sabi sa verse 4? Behold, thus shall the man be blessed that feareth the Lord. Iyong pakinggan ng mabuti nang may takot sa Panginoon ay ganyan pagpapalain ng Diyos. Kaya nga po ang isa sa instruction sa akin ng Diyos, kung ano ang iyong pamilya, gayon din ang kongregasyon. Kung ako'y pinagpala, ang pamilya ko'y pinagpala, ang kongregasyon ng biyaya ng Diyos ay pagpapalain din. Amen po ba? Kaya huwag kang masisinda kapag ikaw ay dumaraan ng iba't ibang pagsubok. Dinadala ka lang ng Diyos sa pagtibay at pagtatag. Kaya nga po ang titulo ng mensahe, ano po ang sabi? Kailangan maunawaan mo ito at ang sabi po ng mensahe ng Panginoon, mercy, grace, mercy, hindi Mary, grace, mercy, and peace. Biyaya at awa at kapayapaan. Laging tandaan mo po, dahil sa awa ng Diyos, matibay pa rin ako hanggang ngayon. Tingnan mo ang iyong katabi, awa lang ng Diyos ang bumubuhay sa amin. Grace, mercy, and peace. At nais kong iyong maunawa ang mabuti na pag hindi ka nabuhay sa awa ng Diyos, ay paano ka kaya titibay at tatatag? Paano mo kaya maaabot ang edad na 77 kung hindi ka mabubuhay sa awa ng Diyos? Na walang maintenance medicine at nakakain mo ang lahat ng litson. Nakukuha niyo po. Kaya nga po ating unawa, hindi ko po pinagmamalaki yung kahusayan ng pagkain ng iba't ibang pagkain dahil doon po ako sinanay ng Diyos na ang biruan naming mga nasa misyon sa iba't ibang panig ng daigdig, ang tawag sa aming tiyan ay global stomach. Pag sinabing global stomach, kung ano ang pagkain ng mga Vietnamese, ganun din ang pagkain namin. Kaya sila nakikinig. At pag alis ko sa misyon, inaakap nila at ang mga Vietnamese, pag ikaw ay kinagiliwan, hahalikan ka sa pisngi ng mga lalaki dahil yun ay kanilang pagbigay ng pagpapasalamat. At ako'y naniniwala na kung ano kami, ganyan din ang mangyayari sa inyo. Amen? Dahil sabi ng Panginoon, kung ano siya, gayon din kayo, hindi kayo hihigit kaysa inyong Panginoon. Kaya kung ang Panginoon ay idinaan sa pag-uusig, kayo din. Kung ang Panginoon ay idinaan sa tiisin, kayo din. Pero magdiwang kayo dahil nasa harapan natin ang Panginoon at siya ang nakikipaglaban sa ating labanan. Exodus 14:14, the Lord will fight for you. Ang labanan po ay sa Panginoon, hindi sa atin. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Sabihin mo, ang laban ay sa Panginoon, hindi sa atin. Kaya kung dadaan ka sa sakit, gagaling ka agad. Amen. Huwag mo nga akapin ang sakit. Ang akapin mo ay salita ng Diyos at ang sakit. At kung ikaw man ay mamatay, ay magala ka, sabihin mo, papalitan na ang aking katawan ng bagong katawan na hindi na nabubulok. Amen. Hallelujah. Kaya nga po ating unawaing mabuti at siyasatin nating mabuti. Bakit grace, mercy, and peace? Ang mga sulat ni Pablo, at ito'y 14, ang kanya lang binabanggit ay grace and peace. Pero sa 1 Timothy 1, ano po ang sabi sa verse 1? At ang sabi po doon, tingnan po natin mabuti para maunawaan ninyo, Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Savior and Lord Jesus Christ, which is our hope. Verse 2.
Unto Timothy, my own son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. Huwag mong susumbatan ang iyong sarili kapag ikaw ay nanlalamig. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Dumalo ka lang ng dumalo kahit hindi mo maintindihan yung iyong naririnig sa pulpito. Ano ang sabi? Grace, mercy, and peace from God. Saan daw galing ang grace, mercy, and peace? Mula sa Diyos. Ano po? From God our Father and Jesus Christ our Lord. So ating tignang mabuti. Kaya nga po, yung sinabi ko sa mga anak ko nung sila'y bata pa, may pinagmanahan kayo. Sino po, Daddy? Ako. At ang sabi ni Pablo sa verse 16, makinig kayong mabuti at basahin nating sama-sama. Ano po ang sabi? However, for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long-suffering for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. At makikita po natin, inamin ni Pablo, tingnan natin ang verse 17. O sa verse 15, tingnan natin. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom, sino ra ang pinakatampok na makasalanan? Si Pablo. Ito ay tapat na sabihin at karapat dapat na ito ay lahat ay tanggapin na si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan para magligtas ng mga makasalanan at ako ang pinakatampok sa lahat ng makasalanan. At kaya siya ay iniligtas dahil siya ay mangmang at hindi niya alam ang katotohanan. Bagamat napakatalino niya. Kaya nga po ating unawaing mabuti, magsanay po tayo na nabubuhay sa biyaya, awa ng Diyos para tayo laging nasa kapayapaan. Na pag dumarating ang malaking bayaran, ikaw ay nakangiti at nagpupuri ka agad sa Diyos. At makikita po natin sa Psalms 118, habang binubulay ko ito, habang kami naglalakbay, verse 1. Ano po ang sabi? Verse 1. Psalms 118 verse 1. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, because His mercy endureth forever. Kaya ako'y buhay pa hanggang ngayon, kami buhay pa hanggang ngayon dahil sa awa ng Diyos. Mercy, ang awa po ng Diyos ay delayed punishment. Pinipigilan ng Diyos na pagpaparusa hanggang mapagtanto natin na ang Diyos ay mapagpatawad at maawain. Amen? So, magbigay ng mga pasalamat sa Panginoon dahil siya'y mabuti. Dahil, for He is good, dahil ang kanyang awa ay matatag magpakailanman. At inulit sa Psalms 136:1. Inulit, oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. At pag binasa mo ang Psalms 118 at Psalms 136, yun po ay puno ng awa ng Diyos. At kaya si Timoteo ay sinulatan that grace, mercy, and peace be with you, Timothy. Bakit po? Dahil nga po, kapag ikaw ay umakap sa pagkatawag sa iyo ng Diyos, at wag natin kalilimutan, tayo tinawag ng Diyos bilang hari at saserdote. Huwag po natin kalilimutan yan at ang hari, ang ibig sabihin ay matalino na laging nakikipag-usap sa Diyos. At ang saserdote ay laging nananalangin. Lahat po tayo ay dapat, yun ang ating layunin sa buhay. Amen? Kaya nga po, tignan po nating mabuti ang pagkatawag sa iyo at sa akin. Ang tignan natin sandali ay ang Revelation 1:6. Dito po ay makikita natin kaya kami ay nabubuhay
bilang hari at saserdote. Ano po ang sabi? Anong sabi po doon sa Revelation 1:6? Ano po ang sabi doon? And hath made us kings and priests unto God and His Father. To Him be glory and dominion forever and ever. At tayo'y ginawa niyang mga hari at saserdote para sa Diyos na Kanyang Ama, sa Kanya ang kalwalhatian at kapangyarihan, magpakailanman-kailanman. Pag nabuhay ka as king and priest, maghahari ka sa buong lupa. Sa Revelation 5:10, kailangan ito po ay isabuhay nating lahat. Amen? At ano po ang sabi roon? And has made us unto our God. Sino raw tayo? Ano daw ang pagkagawa sa iyo? Ano ang pagkagawa sa iyo ng Diyos? Kings and priests, and we shall reign on the earth. Paano raw tayo maghahari? Pag ginampanan mo yung pagkatawag sa iyo, you are king and priest. Kaya pag ako'y nagbibihis, Panginoon, ako po'y nagbibihis hindi para sa mga tao, ako po'y nagbibihis para sa iyo. Tingnan mo uli ang iyong katabi at makikita mo na ikay uunlad at magiging masigla. At ipagpatuloy natin. Isaiah 60 verse 6. Kailangan gampanan mo ang papel mo, ikaw ay hari, malalaki, mababae, ikay hari, hindi prinsesa. Ha? So, the multitude of camels shall cover thee, the dromedaries of Midian and Ephah. All they from Sheba shall come. They shall bring gold and incense, and they shall show forth the praises of the Lord. At dito po makikita natin sa verse 7, ano po ang sabi? O sa verse 5. Ang sabi po dito, then thou shalt see and flow together, in thine heart shall fear and be enlarged, because the abundance of the sea shall be converted unto thee, the forces of the Gentiles shall come unto thee. At ang sabi sa verse 4, ano po ang sabi? Lift up thine eyes round about and see, all they gather themselves together, they come to thee, thy sons shall come from far, and thy daughters shall be nursed at thy side. So dito po ay makikita natin that God called us His priest, and people will call us the minister of our God. So tayo saserdote ng Diyos at tayo'y lingkod ng Diyos sa mga tao. Kaya kailangan ikaw ay naglilingkod sa ushering, kailangan ikaw laging nakangiti. Huwag mong ipahalat ang marami kang bayaran bukas. Kailangan maaliwalas ang iyong mukha. Amen? At kailangan maganda ang iyong kasuotan. At kahit ang lukbut at bulsa mo'y walang pera, parang ikaw ay maraming pera. Amen? At matutuwa yung mga napapanawan ng pag-asa at makikita, nako, sa biyaya ng Diyos, sa mga outreaches nito, masasaya ang madaratnan mo doon. Nakukuha niyo po, sabihin mo, minsan ka lang mabuhay, bawal ang malungkot. Sabihin mo, bawal ang malungkot. Amen? Kaya nga po, ating unawaing mabuti, ang sabi po ng Biblia, lahat tayo kinaaawaan ng Diyos. Araw-araw po yan. Sapagkat yung mga di natin alam na galit sa atin, hindi sila makapagpapatuloy na tayo sirain. Bakit? Dahil ang awa ng Diyos ang kikilos para protektado tayo. Kaya nga po, pag naalaala ko, may isang lingkod ng Diyos pumunta sa bahay, dinuro ako, bulaan ka. Sa bahay po pumunta yon. Lahat ng negosyo niya hindi nagtagumpay. Tahimik uli. Sapagkat ako ay nanahimik lang. At may isa namang lingkod din ng Diyos na napakaunlad ng ministeryo dahil marami siyang pera. At sa tuwing magmi-meeting ang pastoral movement ng isang lungsod, ang sabi niya, Pastor Greg, bakit laging si Pastor ganito ay lagi kang minumura pag nagme-meeting kami? Sabi ko, hindi ko alam. At nasunog ang kanyang 7 paupahang apartment. At ngayon, hindi ko na alam kung saan siya naruroon. Sabihin mo, pag nabuhay kang saserdote at lingkod ng Diyos, may uusig sa iyo, pero ngumiti ka.
iniaangat ka ng Diyos. Amen po ba? At yun po ang katotohanan. Pag malaki na ang krisis mo, bisperas na ng malalaki mong pagpapala. At ito lang po ang aming kinabubuhay, salita ng Diyos. At dito makikita po natin na ikaw at ako'y mahal ng Diyos. At huwag mong kalilimutan na yung awa ng Diyos ay kikilos sa mga bagay na hindi natin kita. Kaya kung pag-aaralan mo ang Psalms 118 at Psalms 136, lahat ng mga kaaway ninyo, lahat ng mga salot sa awa ng Diyos, inalis sa inyong paligid. At yun ay awa ng Diyos. Kaya nga, yung awa ng Diyos ang nag-iingat sa iyo at sa akin, kahit ano ang maganap at mangyari, ang awa ng Diyos ang kanyang isinasakatuparan. Kaya nga po ating unawaing mabuti. Ang sabi ng Jude 1 verse 20, ano ang sabi ron? Kailangan ikaw laging puspos ng banal na espiritu. At ang sabi po ng Jude 1:20, ano po ang sabi doon? But you, beloved, building up yourselves in your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Kailangan pong ikay laging nananalangin in tongues. Amen? Sapagkat sa panalangin sa ibang wika, ikaw ay titibay at tatatag at magsisiwalat ang banal na espiritu ng mga katotohanang hindi natin makukuha sa sarili nating talino. At ano ang sabi sa verse 21? Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos at lagi kayong tumingin sa awa ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Sino raw ang ating iisipin at tututukan? Ang Panginoong Hesukristo. At yun, ang buhay na walang hanggan, habang tayo nabubuhay, nakatingin tayo ay sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, habang ito ay aking binubulay ang mensaheng ito, naalaala ko ang bunga ng banal na espiritu. Kapag ikaw ay puspos ng espiritu, makikita sa iyo ang pag-ibig. Ano ang makikita sa atin pag puspos tayo ng banal na espiritu? Tatlong magkakasanib ulit yun. Love, joy, and peace. Pag-ibig, galak, at kapayapaan. At merong sisingit para tayo ay lumamlam ang pag-ibig. Ano po yung nasa gitna? Long suffering. Pero habang dumaraan tayo ng mga tiisin, kailangang maganap ang tatlo. Gentleness and goodness and faithfulness. Na kahit bagal ng ating paglampas sa krisis, makita pa rin sa atin ang magandang kalooban. Makita pa rin sa atin ang maaliwalas na mukha at magpatuloy pa rin tayo sa pagtatapat sa Diyos. At dito makikita po natin ang lahat ng nakapagpapatuloy na umiibig at nagtatapat sa Diyos, ang tawag doon ay maamo. Meekness means we are not focused on ourselves. Ang kaamuan po, hindi tayo nakatingin sa ating sarili, hindi tayo makasarili. At laging ang iniisip natin kabutihan ng ating mga kapatiran. Na tayo humihingi na mapagpala tayo para matulungan natin ang mga kapatiran. Amen? Dahil tayo ay bahagi ng isang katawan at ang nag-iisip ay ang ulo at ang ulo ay Panginoong Jesus. Kaya kapag puspos ka ng banal na espiritu, ang iniisip ng Panginoong Hesukristo ay ilalagay sa ating puso. At pag nagsiyasat ka, maunawaan mo kung bakit may dumating kang ganitong halaga ng pera. Dahil may ipinagagawa sa atin ang Diyos. Kaya nga po, napakaginhawa po na mabuhay na laging nasa awa ng Diyos. At kung titignan po natin, yung beatitude, pag sinabing beatitude, yung B ay dapat mong mithiin. Ang attitude po ay strong
and steady mind. Yun po ang attitude. Malakas at di nagbabagong isipan. Isinasagawa lagi yung dapat na makita sa atin ng Panginoon. At makikita po natin, blessed are those who trust in the Lord. Yun ang una sa 9B attitude. What is attitude? A strong mind, unwavering. Amen? Kaya nga kanina, pag parada ko, binati agad ako ng mga kapatiran, para pa rin po pala kayong bata, nakakaparada pa rin kayo ng paatras. Bakit nangyayari yun? Dahil naniniwala yung mga kapatiran. Tingnan mo uli ang iyong katabi. So kanina, sa gipit ako na umurong, pero noong linggo, ang sabi ng gwardiya sa Medicor, atras mo, atras. Ay, kayo bakit? Pumunta po dito sa, dahil tiwala ang sarili ko, hindi ko tiningnan, ay umangat pala yung hulihan kong gulong doon sa harapan ng nakadaanan ng mga, hindi naman nakita ni Sister Alita. At ang sabi ko talagang napakahusay ko mag-drive. Amen? Nung ako'y matanda na mahusay akong mag-drive, pero nung bata ako, mahina akong mag-drive. Nabaliktad at ngumiti yung mga nakaupo doon sa harapan. Pag ngumiti ang tao, maliwalas ang iyong kapaligiran. Sapagkat inaamin ko ang aking pagkakamali. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Ang matatapang ay yung inaamin pag nagkamali, humihingi siya ng kapatawaran at paumanhin. Amen? Hallelujah! Huwag kang magagaling-galingan. Nako, hindi ka titibay at hindi ka tatagal. Kaya nga po, ating unawaing mabuti, manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. At ano ang una sa beatitude? Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Huwag kang magtitiwala sa online business mo. Magtiwala ka sa Diyos at uunlad yung online mo dahil kasama mo sa line ang Panginoon dahil ikay umaasa lamang ay sa Panginoon. Amen? Kaya nga ang isa sa instruction na ibinigay sa akin noong 2007 sa prayer cell ko sa Prayer Mountain, huwag kang matatakot sa tao, hindi siya ang kailangan mo, ako ang kailangan ninyo. Ako ang kailangan mo. Iiwan ka man ng mga tao, kailanman hindi kita iiwan. Marami ang umiwan sa akin, pero ang pamilya ko ay hindi umalis. Amen? Dahil kasama namin ang Diyos. Tingnan mo uli ang iyong katabi, ikaw ay iniibig ng Diyos. Kaya nga po ating unawaing mabuti, sabihin mo, tuloy-tuloy na tayo hanggang katapusan. Magsama-sama tayo para matupad yung pangarap ng Diyos na once a year, nasa malaking Coliseum tayo dahil yun po ay isang prophecy. Kaya pag nakikita ko yung mananayaw ay talagang napakahusay at maging ang apo namin ay mahuhusay ding sumayaw. Amen? At talagang may paggagamitan kayo. Sabihin mo sa mga dancer, may paggagamitan kayo. At sa mga mang-aawit at manunugtog, may paggagamitan kayo. Sapagkat kung gagawin ang gawain sa Luneta, kailangan ang 1,000 choir na awit. At nung mangyari yon, sabi ko ang 1,000 na singer pala, pag sa Luneta kakaunti. Pag tiningnan mo doon sa malayo ay parang iilan. Pero laging tandaan mo, pag ikaw ay pala awit, ikay kalulugdan ng buong langit, mga anghel ay nasa iyong paligid. Amen? Kaya nga po ating huwag kalilimutan, awa lang ng Diyos. Sabihin mo, awa lang ng Diyos. Awa lang ng Diyos ang siyang magdadala sa atin sa mga tagumpay. Amen? Kaya ating kilanlin, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, mapalad ang nahahapi, sila ay aaliwin. Kaya dito maliwanag na lagi natin kasama ang Diyos. Pag ikaw ay nahahapis o nalulungkot, pag dumalo ka ng men's ministry o women's ministry, kaya nga yung iba hindi na dumadalo dahil sinasarili na lang nila ang kalungkutan. Kung dadalo ka ng men's ministry, ikaw ay uuwi na busog na busog.
Busog sa espiritu at busog sa tiyan. Tingnan mo ang iyong katabi. ang Diyos po ay napakabuti. Amen? Kaya mag-alab ka sa lahat ng ministeryo at ikay sisigla, titibay at tatatag. Huwag mong tingnan ang kapaligiran, huwag mong tingnan ang ulan, sapagkat ang ulan ay titigil yan pag ikaw ay nagpasya na pumaroon sa gawain. Amen? Pag hindi mo pinagpasyahan, ang ulan tuloy-tuloy. Kaya nga nung papunta na kami rito, ay tumigil ang ulan, pero sa Islex ay napakalakas ng ulan at talagang ang wiper ay tuloy-tuloy. Pero salamat sa Diyos dahil siya ay laging nasa unahan, kaluwalhatian niya ay nasa likuran. Oh, napakaginhawa po ng buhay. Sabihin mo, napakaginhawa ng buhay. At ipagpasalamat mo ang tagumpay ng mga kapatiran. Kaya ako'y masaya at sabi ko sa Diyos, salamat po at napuno ng JIL ang kanilang anniversary sa Luneta. Pag ika'y masaya sa tagumpay ng iba, ikaw ay bibigyan din ng tagumpay. Amen? Hallelujah! Kaya nga po, napakaginhawa po ng buhay dahil awa lamang ng Diyos ang siyang kumikilos sa atin. Inaayudahan tayo ng awa ng Diyos. Salamat at senior citizen na kami, pero miminsan lang kami kumuha ng ayuda, pinilit lang kami. Sapagkat yung ayuda ay para sa mga kapuspalad. Kaya ayoko nang makisali pa doon sa mga kapuspalad dahil naman ako ay puro palad. Pinagpala ang lahat ng anak ng Diyos. Sabihin mo, pinagpala ang lahat ng anak ng Diyos. Kaya nga, ang sabi roon, ang mapagbiyaya at nagpasyang magbiyaya ay magiging matatag at matibay. So, naalala ko ito nung ako ay nasa, napakaganda nito nung ako ay nasa Vietnam, habang ako ay sakay ng motorsiklo. At para hindi kami matuklasan na kami ay mangangaral, dahil hinuhuli ang mangangaral, ang aking driver ay napakagandang dalaga. Talagang pag siya magbe-brake, ako ay talagang tigas na tigas ang kamay para hindi ako dumikit sa kanyang likuran. At pagdating ko sa hotel, ang sabi ng may-ari ng hotel na Singaporean, "Did you enjoy your day?" Dahil maganda yung aking driver. Pero salamat sa Diyos at lagi siyang may protection. Tingnan mo ang iyong katabi, salamat sa Diyos at lagi siyang may protection at yun po ay awa ng Diyos. At nabuo yung Isaiah 32 verse, ano ito? Isaiah 32 verse 8. At hindi ko yun makalimutan at ang sabi doon, "But the liberal deviseth liberal things, and by liberal things shall he stand." Yun pong liberal ay mapagbiyaya. Sabihin mo, ikaw ba'y mapagbiyaya? So, ang mga mapagbiyaya ay gumagawa ng mga gawaing mapagbiyayang mga bagay, at ang mga mabiyayang kanyang pinagpasyahan na tinayuan, dadaloy sa kanya ang biyaya. Tingnan mo ang iyong katabi, kapag ikay mapagbiyaya, dadaloy sa iyo ang biyaya. Sabihin mo, pag ikay mapagbiyaya, dadaloy sa iyo ang biyaya. Amen? Walang dadaloy na biyaya kung hindi ka liberal. Tingnan po natin ang napakaginhawa po ng katotohanan at ang sabi ng 11:24 ng Proverbs. Ang kuripot naghihirap kahit maraming pera. Tingnan mo ang iyong katabi, kuripot ka pa rin ba hanggang ngayon? There is he that is scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. So, yung mga kuripot ay maghihirap. Tingnan mo, sabihin mo, yung mga tikom ang palad at hindi nagbibigay ay mananatili sa kahirapan kahit may pera pero wala siyang kaligayahan. Pero ano ang sabi ng verse 25? The liberal soul, ang mapagbiyayang kaluluwa, ay gagawin, hindi po ibig sabihin mataba, masagana. Yun pong fat ay masagana. And he that watereth shall be watered also himself. At siyang nagbibiyaya para kang nagdidilig. At may magdidilig din sa iyo. Sasabihin sa iyo ay, pwede bang nakita kong kayo ay
hirap na hirap sa pagpunta sa Dumlao, pwede bang itong aking van ay ma-donate ko sa inyo? At kaya ngumiti sila Pastor Kenneth dahil hindi na sila nahihirapan dahil meron ng Econo van. At yun po ay kita ng Diyos. Pag ikay maalab, tutustusan ka ng Diyos ng iyong kailangan. Kaya dumadalo ka na, kaya ikay may alab na, pag-aapuyin ka na lang. Amen? So maganda ang malamig, pwedeng painitin. Maganda ang mainit, pwedeng pag-alabin. Pero ang hindi mainit at hindi malamig, iisusukan ng Panginoon mula sa kanyang bibig. At ikaw ay kayang-kayang paunlarin ng Diyos dahil ikaw ay laging dumadalo ng gawain. Huwag kang mag-a-absent. Because Sunday is the day of the Lord and it is always sunny. Amen? Ang araw ng linggo ay araw ng Panginoon at ito'y laging nagliliwanag. Tingnan mo ulit ang iyong katabi at sabihin mo sa kanya, hindi makikita sa iyong mukha ay kay matanda na. Amen? Kaya nga po, nakatutuwa yung sabihan ka, parang hindi ka po yata tumatanda. Kung totoo man yung kanyang sinasabi, nakakataba po yun ng puso. Salamat sa Diyos. Kaya nga po, napakaginhawa po dahil lahat tayo ay binubuhay ng Diyos sa kanyang awa. Lahat ng kaaway mo, lahat ng kaaway mo ay sisirain ng Diyos. Lahat ng masama ang loob sa iyo ay sisirain ng Diyos. Kaya kaawaan natin sila at ang sabi ng Beatitude, Blessed are they who hunger and thirst for righteousness. And what is righteousness? You always trust and believe in God. And blessed are they blessed are the meek, for they shall inherit binyan. Hindi narinig. Ang iyong pagpapala ay nasa Binyan City. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka na kung saan-saan nakatingin. Sapagkat yung pagpapala mo, pag nahawakan mo na, papunta ka na sa Calabarzon. Dito ka tinawag, dito ka pagpapalain, at dito ka pauunlarin. Sabihin mo sa iyong katabi, isang araw, tayo ay nasa Coliseum na ng Binyan. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Sabihin mo, kasali ako doon. Amen. Laging mangarap ka ng malaki, huwag maliit. Minsan lang tayong mabuhay, tapos maliit pa ang iyong pangarap. At ating ipanalangin ang mga kabataan dahil masisigla yung kabataan. At makikita natin na talagang sila ay alab na alab sa pagsayaw at paglilingkod sa Diyos. Kaya nga po, ating huwag kalilimutan na ikaw at ako'y kinaawa ng Diyos 24 oras. Paniwalaan mo po yan. Dahil ikaw at ako'y ginawa ng Diyos para ibigin niya at para pasaganain at pagpalain. At sa Hebrews 4:16, ano po ang sabi doon? Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So ano raw ang makatutulong sa atin pag tayo may pangangailangan? Ano raw makakatulong sa atin? Grace. At paano natin makukuha ang grace? Sa pamamagitan ng paglapit natin sa Panginoon na naniniwala tayo sa awa ng Diyos. Huwag mo hatulan ng iyong sarili at huwag mo sasabihin na ganito, ganun ka, basta lumapit ka sa Diyos at sabihin mo, salamat po sa iyong awa. At makikita mo, ang biyaya ay ibubuhos sa iyo. Oh, napakaginhawa po. So mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Mapalad ang nahahapi, sila'y aaliwin. Mapalad ang mga maamo, sila ay magmamana ng buong lupa. Mapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Mapalad ang may mga dalisay na puso, makikita niya ang Diyos. Ang Diyos ay magpapakita na matuwid sa lahat ng matuwid.
Ang Diyos magpapakita na siya ay mabuti sa lahat ng mabuti. Kaya kung ano ka, dun magpapakita sa iyo ang Diyos. Pag mahal na mahal mo ang iyong asawa, ang Diyos ay magpapakita sa iyo na siya ang ating asawa. The Lord is our husband. Amen? Kaya nga po ating unawaing mabuti, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Amen? Kaya dumaraan tayo sa kakulangan para tayo ay sumamba sa Diyos para ang pagtustos ay bubuhos sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ang kasunod, mapalad ang mga maawain. Sila'y magkakamit ng awa. Pag maawain ka, kanina habang inaayos ko ang sasakyan, yung suki ko sa paghingi. Hingi ng hingi yun at napakalakas ng boses, Pastor! At dinig ko, pero ang mensahe ko ngay awa eh. Brother! Kung ilang lalo lumalakas eh habang hindi ko dinirinig. At ang sabi ko, dahil alam kong manghihingi na naman eh. Pero sabi ko, Diyos ko, ang mensahe awa. Laging tandaan mo, ang awa po ay kailangan matalino ka. Pag laging sa'yo nakatingin ang tao, hindi na awa ang gagawin mo, pangungonsinti na. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Huwag mong kukonsintihin ang tamad. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong kukonsintihin ang tamad. Kailangan ang iyong pagbibigyan ng awa ay yung talagang kaawa-awa. Hindi nagkukunwa na kaawa-awa, talagang kaawa-awa at makikita mo na ang kaawaan ng Diyos ay bubuhos sa iyo para meron kang itutulong sa kawawa. Kaya nga po ating unawaing mabuti, kailangan sabihin mo sa iyong katabi, magsikap tayong lahat. Sabihin mo, magsikap tayong lahat. Na huwag tayong maging hadlang sa malaking pagpapala ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, Christian Fellowship. Sabihin mo, huwag ang sino man sa ating maging hadlang. May malaking nakatakdang gagawin ng Diyos. At bakit siya gagawa ng malaki? Dahil ikaw at ako'y iniibig ng Diyos. At magkakaroon tayo ng karanasan na bawat isa sa atin ay nasa pinagpalat, magandang katayuan at kalagayan ng buhay. Hindi sa talino natin, hindi sa lakas natin, kundi sa awa ng Diyos dahil ang ating karunungan, ang ating katuwiran, ang ating kabanalan at ang ating katubusan ay ang Panginoong Hesus Kristo. Huwag mong kalilimutan, napakasimple ng ibig sabihin ng holy. Pag naging Tagalog, huli, ay lagi kang mahuhuli. Pero pag ikay banal, ang ibig sabihin ng holy ay kaiba ang buhay mo. Katulad ka ng Panginoong Hesus. Amen? At laging tandaan mo, hindi tayo gumagawa ng mabuti para tayo maging banal. Banal tayo, kaya mabuti ang ating ginagawa. Matwid tayo, kaya tayo ay mapagpala. Amen? Kaya pag pinag-aralan mo ang Psalms 112, ang lahat ng magkakaroon ng kayamanan ay yung matulungin, ginagamit ang yaman niya sa pagtulong sa mga kapuspalad at dukha. Amen? At mga inaapi ng pwersa ng kadiliman. At lalawak ang iyong lupain. Magsanay ka po na laging dumadalo at nang sa gayon ay pansinin po natin. Ayaw ko kung kayo ay maniniwala. Pag ako ay napapadaan sa sabungan, aba ay talagang ang mga sasakyan, apao, napakalawak ng parking ng sabungan, ang daming dumadalo. Pero pagdating sa simbahan, iilan ang may sasakyan. Tingnan mo ang iyong katabi. Tahimik uli. Magsimula ka sa motorsiklo o bisikleta muna. At magkakamotorsiklo ka pag ginagamit mo ang bisikleta mo sa pag-angkas ng iyong asawa. At hanggang sa kasama mo na ang iyong asawa at bunso sa motorsiklo. At kasama mo na ang biyanan mo sa tricycle. Dahil ginagamit mo ang iyong pagpapala hanggang isang araw, ikaw ay naka-jeep na. At makikita mo, pagtitiwalaan ka ng Diyos ng iba't ibang uri ng sasakyan, hanggang maabot mo ang pagdaloy ng sasakyan sa iyo at sa aming mag-ama at sa Diyos ang kalwalati at siya ang pinagmamalaki ko, 29 na sasakyan na dumaan sa aming mag-ama. Bakit kaya? Dahil ginagamit namin sa pagpaparangal sa Diyos. So gamitin mo ang iyong bisikleta, parangalan mo ang Diyos.
Gamitin mo ang motorsiklo mo, parangalan mo ang Diyos. Gamitin mo ang tricycle mo, parangalan mo ang Diyos. At gamitin mo ang kotse mo, maghakot ka ng kaluluwa. At pag dumarami ng hinahakot mo, bibigyan ka na ng FB. Amen. At pag kulang pa rin, bibigyan ka ng malaki-laking van. At darami ang mga tao sapagkat ikay daluyan ng pagliligtas ng kaluluwa. Kaya nga po sa kabuuan, huwag mong kalilimutan, inaasikaso tayo ng buong langit sa pamamagitan ng kanyang awa. Sa lugar na tayo ay hirap na hirap, ang awa ng Diyos ang kanyang pakikilusin para yung humahad lang sa ating pagpapala ay aalisin niya. Mga salot aalisin niya. Yun po ang awa ng Diyos. At makikita mo na ikaw ay titibay at tatatag dahil ang sabi mo, bless the Lord, O my soul, for His mercy endureth forever. Sige nga, bless the Lord, O my soul, for His mercy endureth forever. Ako'y buhay dahil sa awa ng Diyos. Sabihin mo, ako'y buhay dahil sa awa ng Diyos. Nababayaran ko ang lahat ng mga hulugan ko dahil sa awa ng Diyos. Dagdagan mo pa, sige, 1 minute. Ano ang mga nagaganap sa iyo, sabihin mo, kung ano man yan, sabihin mo, dahil sa awa ng Diyos. Sige po, kayo ang magdagdag, tumayo kayo at isigaw, dahil sa awa ng Diyos. Sige po, tayo. Dahil sa awa ng Diyos, dahil sa awa ng Diyos, dahil sa awa ng Diyos. Hallelujah! At awitin natin, as the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. Sige po, dahil po sa awa ng Diyos, tayo po ay laging pinagpala at pinasasagana. Hallelujah! So napakaganda po ng awiting ito. At ano po ang sabi? Sige po. Kailangan ang Diyos lamang ang iyong mithiin sa buhay. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. Alone are my heart's desire, and I long to worship thee.
So, aming Ama, kaibuti mo, at sangayon sa iyong patnubay, banal na Espiritu, ihanda mo ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa napakalaking pasisimulan mong gagawin sa bawat isa, mga pastor at pamilya, leaders at workers at pamilya, at mga miyembro ng simbahang ito. May malaki kang nakatakdang iyong pasisimulang gagawin sa bawat isa sa amin starting November 1. Ikaw ang maluwalhati at bawat isang sumasang-ayon sa iyong tinig na iniutos, makasama sila doon sa paglago at pagunlad. Sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay sumigaw ng Amen. Hallelujah. Praise God.